Sa mabilis na pagdami ng populasyon sa Manila, damang-dama ng maraming tao ang hirap sa paghahanap ng wastong pangangalaga sa kalusugan. Sa kanilang pag-asa, humiling ang mga lokal na opisyal ng tulong mula sa MCGI at UNTE. Ang medical mission na kanilang isinagawa ay nagbigay ng mga libreng konsultasyon mula sa mga doktor, dental check-ups, at mga gamot. Para sa mga tao na walang kakayahang magbayad, ang mga serbisyong ito ay tila isang liwanag ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ang mga volunteer doctors ay nagbigay ng mahahalagang paalala tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan. Ipinapahalaga nila ang pagbisita sa doktor sa simula ng mga sintomas, sapagkat ang maagang pagkilos ay maaring makaiwas sa mas malalang kondisyon na nagdudulot ng labis na pagdurusa. Marami ang humahanga at nagsasalita tungkol sa mga benepisyo ng mga aktibidad ng MCGI. Ang pamamahagi ng pagkain at mga serbisyong medikal ay nagdudulot ng kaligayahan sa mga tao, na hindi nakatitigil sa pagpapahayag ng kanilang taos-pusong pasasalamat sa mga nag-aalaga sa kanila. Walang kapantay ang pasasalamat ng mga lokal na opisyal sa Guatemala sa MCGI para sa tulong na kanilang ibinibigay. Ang kasunduan sa pagitan ng simbahan at mga opisyal ay hindi lamang nagpapalakas sa kanilang charitable work, kundi nagbibigay rin ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Sa mga mensahe ng pasasalamat mula sa mga tao, lumalabas ang tunay na halaga ng pagkakawanggawa at pakikipagtulungan. Ang pagtulong ay hindi lamang para sa isang individual, kundi para sa buong komunidad, na nagsasama-sama para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang mga charity at medical missions ay nagbibigay ng malaking tulong sa mga tao, na hindi kayang magbayad ng pangangailangan sa kalusugan. Para sa mga may sakit na hindi makaalis ng kanilang bayan, ang mga serbisyong ito ay nagiging lifeline na nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Isang mahalagang bahagi ng kanilang serbisyo ay ang espiritual na pagtulong. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga medikal na pangangailangan, kundi nagdadala rin ng mensahe ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng mga tao na tila nawawalan ng pag-asa. Ang mga volunteers at grupo mula sa ibang bansa ay nagtutulungan sa mga lokal na komunidad, nagsisilbing halimbawa ng pagkakawanggawa at pag-alaga sa kapwa. Sila ay lumilikha ng mga ugnayan na nagpapasigla sa diwa ng pagkakaisa. Ang pagkilala sa mga nagawa ng Church of God International ay isang mahalagang hakbang para sa pag-unlad ng kanilang mga proyekto. Ang kanilang malasakit ay nagbibigay inspirasyon sa marami, at ang mga kwento ng tagumpay ay patunay ng kanilang pagsisika. Sa pamamagitan ng kanilang mga aktibidad, na ipapamalas nila ang kanilang pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ang pagtulong sa mga mahihirap ay isang pangunahing layunin ng komunidad, at ito ay nagiging dahilan upang sila ay magsama-sama sa layuning ito. Ang pagkakaroon ng pasasalamat at pagkilala sa Diyos ay mahalagang aspeto ng kanilang serbisyo. Sinasalamin nito ang kanilang malalim na pananampalataya at ang kanilang mga adhikain na nagtutulak sa kanila na magpatuloy sa kanilang misyon. Ating alalahanin ang kahalagahan ng panalangin para sa mga pinuno at may mataas na posisyon. Sa mga turo ni San Pablo, matatanggap natin ang pagkakaroon ng tahimik at mapayapang buhay sa pamamagitan ng ating mga dalangin. Dapat tayong magdasal hindi lamang para sa ating mga kaibigan, kundi pati na rin para sa ating mga kaaway. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa kanila ay isang hamon, ngunit ito rin ay isang napakahalagang hakbang upang makilala natin ang tunay na diwa ng pagmamahal. Ang pagtulong sa ating mga kaaway, tulad ng pagpapakain at pag-inom sa kanila, ay tunay na isang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal. Ayon sa mga turo ni Kristo, dito nagiging makabuluhan ang ating mga gawa at ang ating pananampalataya. Ang mga mabubuting gawa ay nagsisilbing ilaw sa ating tahanan at nagbibigay ng patunay ng ating pananampalataya. Tayo ay pinili ng Diyos bilang kanyang mga tagasunod, at ang ating mga aksyon ay dapat maging salamin ng ating mga pinaniniwalaan. May pag-asa at pananampalataya sa mga pagsubok sa buhay. Ang mga Kristiyano ay tinawag upang ipakita ang kanilang katapatan sa Diyos, hindi lamang sa salita, kundi lalo na sa kanilang mga gawa. Ang pagiging tapat sa pananampalataya ay nagiging sandigan sa panahon ng pagsubok. Sa kabila ng mga hamon, ang mga Kristiyano ay patuloy na tinutulungan ng Diyos upang magtagumpay sa kanilang mga pagsisikap at makamit ang tunay na kapayapaan.